it seems na marami na rin ang justices na naririnig naman natin sa oral arguments na nakakapuna mali yung ginawa ng Executive Department. Sir, dito lang ako sa issue po dito sa PhilHealth, kaugnay nga po sa pagbabudget po dyan. Kahapon po sa oral argument, lumalabas at tinatanong ng mga associate justices kung yun bang hindi pagsama doon sa mga malinaw na, so doon sa appropriation section 37 ata po yun ng Universal Healthcare Law, kung hindi po yun ikonsidera, kumbaga sa pagbabudget ng pondo ng PhilHealth, bakit daw may magkakaroon pa ng political negotiation considering nandun na sa batas. Sa inyo pong pagkakaalam, sa mga ganito po na fix na nasa batas, ilang porsyento ba yun mula sa PCSO, ilang porsyento mula sa PAGCOR, kailangan pa ba yang magkaroon ng political negotiation sa side po ng Kongreso na nakasaad na po malinaw dun sa batas ang dapat na share para po dito sa PhilHealth? Bilang abogado, we're talking here of the 2024 na ginawa ng Executive Department, kinuha yung 60 billion. Initially 89.9 billion yan. Sa aking pag-aaral, automatic kasi yung quarterly remittance. May share ang PhilHealth at ayon sa Universal Healthcare Law, may automatic share or appropriation ang PhilHealth galing sa PCSO at PAGCOR. Quarterly yan. Pati yan hindi nila binigay. And I think, I am not talking about the case that we have filed before the Supreme Court, but rather following and replying to your question, Admarano, hindi pwede kasing amindahan ng isang appropriation bill kagaya ng 2024 General Appropriations Law. Sa aking legal mind, hindi dapat walang puwang na mapapayagang amyendahan ng isang appropriations law yung existing Republic Act. Dahil ang isang batas dapat embracing only one title at isa lang ang din ang pakay o tinutukoy niyan. Kung appropriations bill lamang. Hindi niya pwedeng amyendahan all other existing Republic Act. Ang nangyari sa tingin ko noong 2024 budget na nakaraang taon, inaamyendahan noong General Appropriations Law, pati yung iba't ibang charter ng GOCCs. Kaya nila nalimas yung tinatawag na unused or unutilized funds ng mga GOCCs. Kinuha nila Kaya nga di ba nakuha nila yung PhilHealth dahil hindi raw ginagamit at ang kanilang prinsipyo, it's either you use it or you lose it. Pero nakalimutan nila, katangi-tangi kasi yung PhilHealth. 80% ng pondong nakokolekta mula sa yung sin tax revenue galing yan sa tabako, yung mga gumagamit, yung mga sweetened beverages, yung mga alcoholic beverages, 80% yan ng pondong yan dapat pupondohan yung ating Universal Healthcare Law kasama na yung PhilHealth. Kaya laging may pondo ang PhilHealth. So yun yung istorya nung 2024 pagkuha ng 60 billion ng PhilHealth. And it seems na marami na rin ang justices na naririnig naman natin sa oral arguments na nakakapuna mali yung ginawa ng Executive Department. Kaya imposibleng zero funding ang dapat nakuha ng PhilHealth for 2025. Opo. Sir, malinaw din po yung budget doon sa Universal Healthcare na dapat lang ay intended lang talaga para sa kalusugan. So kumbaga, kung ito'y maililipat sa ibang mga proyekto, lalo na ito kasi intended lang talaga sa kalusugan, ilalagay mo sa infra or iba pang mga proyekto, hindi na ito sumasang-ayon dun sa mismong pinakabatas niya. A malversation of public funds yan. Sapagkat specific yung batas gagamitin mo lang yan for healthcare or anything health-related and wellness of the Filipino people. Katangi-tangi kasi yung mandato ng batas na yan. Ang pera ng PhilHealth, dapat nga yan ubusin nila pero sa health lang, sa kalusugan at kaligtasan ng Pilipino. Katangi-tangi yung mandato ng PhilHealth.
Paano mo ubusin ang pera niyan? Palawigin mo yung scope of services. Ako nga, lagi kong sinasabi, to include even yung assistive devices, kagaya ng saklay, ng tungkod, ng wheelchair, whether motorized or manual, pati yung aparato na ginagamit sa hagdan para makaakyat baba yung mga person with disability o di kaya yung mga may karamdaman. Dapat yan i-include na lang at pinalawig pa yung serbisyo ng PhilHealth. Pero maling-mali na gamitin mo yan pang-maintain ng mga highways, pondo na tinatawag na Panay Negros Guimaras Highway. And it was discovered, it was unearthed through the Honorable Lady Justice Ami Lazaro Javier na fully funded pala yung Panay Negros Guimaras Bridge 174.5 billion na inutang sa Export-Import Bank na Exim Bank ng Korea. Bakit kinakailangan mo i-augment yan ng pera mula PhilHealth? Fully funded. Tapos meron pang augmentation funding from 22, if I'm not mistaken, 22, 23, and 24 General Appropriations Law. Opo, and dito po sa pagbabudget na sa pondo ng PhilHealth, bigyan lang natin ng diin kasi hindi lang ito galing sa, kasi may part dito na galing sa appropriation or galing sa pondo mula sa government, paglalaanan po nila, which is yan yung mga tax ng mga tao, no, ng publiko. Maliban pa dyan, nagbabayad pa si publiko, ang taong bayan, mula doon sa kanyang sinasahod, so doble yung nakukuha sa kanya. Nagbabayad siya ng tax, meron din siya binabayaran na kanyang contributions. Tapos, ganito lang yung kanilang maririnig na ang akala nila, meron pang viral ngayon, sinare din ito sa Facebook page ni Senador Bongo, na dismayado sila dahil may patakaran doon na hindi covered sa PhilHealth yung kanilang bayarin. No, talagang since sinabi pa niya since 2004 nagbabayad sila tapos ganito lang ang kumbaga grabe ang epekto nito sa taong bayan pag laging naririnig natin itong mga ganitong klase ng kontrobersya, Attorney Vic. Talagang nakakasama ng loob lalo na sa ordinaryong manggagawa. Dahil titingnan mo, Admar, sabi ko nga hindi pa nahihipo ng mga manggagawa yung kanilang pinaghirapan ng kinsenas at katapusan na ibawas na yung sinasabing mandatory contribution sa PhilHealth. Ngayon kinuha mo, hindi ba estafa yun? Tama si Pangulong Duterte. Pag kinuha mo yung pera ng pribado at sinabi mo na ito'y kinukuha ko dahil ito yung iyong mandatory contribution sa PhilHealth, tapos kukunin ng gobyerno, gagamitin mo para sa pang-maintain ng kalsada o pang-fund ng fully funded na Panay Negros Guimaras sa bridge, estafa tawag dyan doon sa pribado. It's so difficult to determine with the particularity kung yung 60 billion bang nakuha nila, yun lang ang subsidy ng gobyerno dahil nag-commingle na yung private and public funds. How now do they ascertain na yung 60 billion na yan ay pera ng gobyerno? Paano mo masasabing walang pera ng pribado dyan? In the same vein, bakit mo ngayon siniro ang PhilHealth for 2025? Nasaan yung galing sa mandatory contribution ng nagtatrabaho sa pribado? Pera ng pribado yan, walang pakialam ang gobyerno dyan. Yan ay contribution ng mga nasa private sector. It should go straight to the PhilHealth. Kaya imposibleng zero funding ang dapat nakuha ng PhilHealth for 2025. At yung sinasabi nilang maraming pondo at hindi nagagamit, then the problem is in the management. Kung hindi ginagamit, unutilize yung maraming pondo, get rid of the entire board, get rid of the entire management. Ito yung matagal ko nang sinasabi. Bakit mo pahirapan yung Pilipino? Ang sablay yung mga appointees mo. Dapat ang palitan mo yung board. Remember, there was even a story. I'm just not sure now if the Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o yung PAPI or FAPI, meron itong collectible na 4.5 billion pesos Kagaya nun, may collectible ka na 4.5 billion pesos. If indeed it's true that you have so much money like 600 million pesos unutilized,
Bakit hindi nila binabayaran yung kahit paunti-unti yung pera nung 600 million or 600 billion? Bakit hindi nila ibayaran yung matagal ng standing obligation? Yan yung mga katanungan na, well, closely intertwined talaga. Yung petition na i-file regarding the 2024 PhilHealth issue at yung aming ikinaso ngayon na tungkol naman sa 2025 General Appropriations Law.